Naku po, isa pa 'to mga tol, itong balitang 'to 'no. Mukhang, talagang malupitan at malakihang gulo 'to mga tol. Ito tinuligsa ni Russian President Vladimir Putin ang delivery ng long-range weapons sa Ukraine para sa pinaplanong military strike. Yan, babala ni President Putin, aarmasan nila ang mga kaalyadong bansa para lusubin ang mga western targets, lahat ng mga western, country 'no. Grabe. So, eto panoorin natin 'to mula ulit sa UNTV News mga tol. Siyempre bukod sa alam natin yung mga nangyayari sa West Philippine Sea, alamin din natin yung mga balita naman sa ibang, bansa dahil eto yung alam yung propesiya sa Bible, 'di ba, na titindig ang kaharian laban sa kaharian. Well, nangyari na yung 1 at saka 2 pero hindi natin alam, posibleng magkaroon ng 3, 'di ba? Well, hindi natin masasabi 'yan. Wala tayong alam tungkol sa mga bagay na 'yan, tanging, langit lang ang makakapagsabi. Pero eto yung mga ano, mga babala, na nalalapit na talaga. Yung araw na itinakdang huhukuman ang sanlibutan, mga tol. Well, panoorin na natin 'to. Tinuligsa ni Russian President Vladimir Putin ang ginawang delivery ng long-range weapons sa Ukraine. Babala nito, maaari ring armasan ng Moscow ang ibang bansa upang atakihin ang western targets. Ginawa nito ang pahayag matapos magbigay ng green light sa Ukraine ang western countries kabilang na ang Estados Unidos upang maglunsad ng strike sa Russia. Ayon sa Moscow, isang matinding pagkakamali ang hakbang. Grabe. Isang matinding pagkakamali ang hakbang. Dugtungan natin yan mga kapatid, kaugnay ng balitang yan. Eto, Putin, kayang magpadala daw ng mga missile ng Russia kung gagamit ng long-range arms ang Ukraine. Ito yung mga yung mga pinadala daw ng Estados Unidos mga kapatid, no? At ang ganti niyan ay sinabi ni Russian President Vladimir Putin na maaari naman daw siyang mag-deploy ng conventional missiles na malapit sa Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Europa kung gagamit ang Ukraine ng mga long-range na armas, no? So kung gagamitin ng Ukraine mga kapatid yung mga long-range na armas na ipinadala ng Estados Unidos, eto ngayon yung sinabi ni Vladimir Putin. So nasa yan, nasa Ukraine yan mga tol. Nasa sa kanila yan kung anong gagawin nila ngayon. Well, panoorin natin to. Nagbabala si Russian President Vladimir Putin na ang paggamit ng Ukraine ng mas malalakas na armas ay isang pagpapalala sa gyera nito. Kaya umano ng Russia na magpadala ng missiles na tumatarget sa mga missile ng US Army Tactical Missile System o ATACMS ng British at French missile systems. Parang kailan lang mga tol, nitong nakaraan lang, galing dito si President ng Ukraine mga tol. Diba? Nakipag-usap siya kay President Marcos. Sana wag tayo madamay sa mga ganito mga bagay. Daw malayo to at ang Russia naman kaalyado naman ng Pilipinas yan kung di ako nagkakamali mga tol. Pero alam nyo, sana matigil na yung mga ganyan, no? Kasi dito nga lang sa Asia, dito nga sa Indo-Pacific, meron na tayong pinoproblema na pwedeng pagsimulan ng gulo eh. 'Di ba? Sa Taiwan, China, sa North Korea na mahilig din magpalipad ng mga missile, mga tol. Sa West Philippine Sea na patuloy na inaangkin ng China. Grabe, nakikita niyo yung propesiya mga tol sa sa Bible. Kung ikaw ay naniniwala sa Biblia, ha? Kung ikaw ay naniniwala sa Biblia, kung di ka naniniwala sa Biblia, wala tayong pag-uusapan. Pero kung ikaw ay naniniwala sa Biblia, nakikita mo, natutupad no sa panahon natin ngayon. Ito na ngayon tinatawag ng Biblia na mga wakas ng lupa eh. Nasa huling bahagi na kasi tayo mga tol. Nasa huling mga bahagi na tayo. At eto na yung sinasabi doon sa Bible na talagang titindi ang kahirapan, lalaganap ang kasamaan, mga tol. Pero hindi pa daw yun ang wakas. Mas magkakaroon ng matinding kalungkutan talaga daw mga tol. Sabing ganun, kakaroon ng matinding kalungkutan bago dumating yung araw na hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam at hindi natin masasabi kung kailan ang exact date nun mga tol. Dahil iba-iba naman ang date sa bawat part ng daigdig di ba? Pero merong araw na itinakda na talagang huhukuman ng Panginoong Diyos ang sanlibutan. Hindi lang ang mundo, kundi buong sanlibutan, buong universe, mga tol. Yun naman din ang araw na mapapalad para sa mga maliligtas. Well, yun ay religious talks mga kapatid. Pero na itong nakikita natin dito sa mga nababalitaan natin ngayon,
talagang makikita mong oo nga 'no, totoo mga tol. Eto totoo kasi mga naisulat na yon bago pa man tayo isilang sa mundo mga tol. Daang taon na nakalipas nung naisulat ng Bible pero nagkakatotoo yung mga nakasulat do'n mga tol. Yan, katulad nitong pinapanood natin. Dinagdag pa nito na kaya ring magpadala ng long-range missiles ng Russia sa mga bansang tumulong sa Ukraine. Hindi naman niya idinetalye pa kung saan Tumulong sa Ukraine ako galing dito yan Ito si ano bang pangalan nitong presidente, nakalimutan ko. ipadadala ang mga missile. Sa kanyang pahayag, binanggit din niya na ang nalalapit na eleksyon sa Estados Unidos, wala Ito pala, Volodymyr Zelensky. Yan ang pangalan niya. Babalikan natin. Hindi naman niya idinetalye pa kung saan ipadadala ang mga missile. Sa kanyang pahayag, binanggit din niya na ang nalalapit na eleksyon sa Estados Unidos, wala umanong pakialam ang Russia sa susunod na mamumuno sa bansa. Nagbigay na ng pahintulot si United States President Joe Biden sa Kyiv na gamitin ng ilang armas na bigay ng US para sa mga military targets sa Russia. Hindi pa naman ito payag na gamitin ng Ukraine ang ATACMS na kayang umabot ng layong 300 kilometers. Una lang sinabi ni British Foreign Secretary David Cameron na may karapatan ang Ukraine na gamitin ang mga bigay na armas ng Britain at kung kailan ito gagamitin ng Kiev. Christy Rosasia, humahataw sa balita ngayon. Matindi tong balitang to mga tol kasi alam niyo yun, ang pinangangambahan kasi talaga yung magkaroon ng nuclear war mga tol. Kasi yun talagang tatapos talaga sa daigdig mga tol di ba? Well, hindi yun na pinakatatapos pero siguro yun yung sinasabi sa Bible na posibleng ito yung simula ng matinding kalungkutan mga tol. Di ba? Di ba may nakasulat yung mga tol, magkakaroon ng isang matinding kalungkutan na hindi pa nararanasan kahit kailan. Na hindi pa nasasaksihan kahit kailan sa balat ng lupa. Imagine yung mga tol, yung mga napapanood natin sa mga sci-fi movies o sa mga pelikula, 'di ba? Pag nagkakaroon ng nuclear war, 'di ba? Talagang wipe out lahat. Tinding kalungkutan nun mga tol. Imagine nyo ganun ang mangyayari. Kaya sana talaga no ay hindi na abutin ng ating panahon. Siguro magawa na natin lahat ng gagawin natin hanggang sa pagtanda natin, mamuhay pa tayo, bahala na yung mga future generations. Pero eto mga kapatid, no? Ano ang masasabi mo dito sa babalang to ni Vladimir Putin mga tol? Kasi hindi lang naman Russia merong ganyan ang mga nuclear weapon Marami ding iba, 'di ba? US, China, North Korea. Syempre pag nagpakawala ang isa, sunod-sunod na 'yan. Alam ko merong batas na ipinagbabawal 'yan, pero hindi natin alam mga tol kasi yang nuclear weapon na 'yan, hindi naman 'yan yung gagamitin nila kasi ano 'yan last resort na 'yan. Kumbaga kung magkaipitan, yun na talaga yung gagamitin. Halimbawa, isang bansang natatalo na. Okey, kaysa matalo nyo kami, tapusin na natin 'to sa pamamagitan ng ganito. Siyempre 'pag nagbagsak sila ng gano'n, 'di naman puwedeng hindi babawi yung kalaban nilang bansa, meron ding gano'n 'yan. Wala na, sunod-sunod na 'yan mga tol, 'di ba? Buti sana kung pagsabog niyan, sabog lang din. Kaso yung mga ano niyan, yung mga radiation niyan, 'di ba, iba iba yung dulot ng nuclear mga tol. Ay, sana hindi mangyari 'yan. Imaginin mo pa lang nakakatakot na, 'di ba? Well, anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo rito sa balitang 'to? Puwede kang magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.